Paano ito, guys? Akala ko ba naalala ko yung kay Bobby TV. Naligaw lang si Bobby TV, napunta lang kay Erica. Binas na. Ngayon, paano ito? Si Kuya Brooks naando kay Kapeso, nagsusumbong, shout out kay Batang. Oh, paano ito si Kuya Brooks? Naghahanap pa ng sakit ng ulo. Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan, saan man po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa unahan po ng ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo ay kinuha po natin ng isang maikling video clip po mula po kay Miss Bopil Mix Vlog. Sana po shout out Miss Bopil Mix Vlog. So yan po yung ating paksa ngayong araw na ito mga kalingap, na ito daw pong si Kuya Brooks ay nagsorry na, pero bakit siya po ay dumadayo, siya po ay umiikot. Kung saan po siya umiikot mga kalingap, dito pa po mismo dito pa po mismo sa kalaban po ng kalingap, kalaban o kontra. Alam po naman natin mga kalingap na itong si Kapeso. So sorry kung nababanggit po ang pangalan po ni Kapeso mga kalingap. Si Kapeso po ay talaga bang dedicated noon na kalingap partner. Okay, isa rin pong reactor, pero nagkaroon po ng problema. Kaya ngayon po ay humiwalay na, at siyempre pag humihiwalay ang isang tao mula po sa kalingap, ano po ang ini-expect natin, okay? Siya na po ngayon ay taga-puna, taga-puna, or ano pa ang masasabi po natin diyan? Masabi mo natin bang anti-kalingap, Gaya rin po ng mga ibang tumutulisa sa kalingap ba itong si okay? So hindi po yan po yung ating pinakasentro ng ating usapan ngayong umaga mga kalingap, kundi ito yung pagkakapareho, pagkakapareho po nung sinasabi po na sitwasyon ni Bobby TV 143. Shout out Bobby TV 143, kung saan po siya rin po ay nangapit bahay, nangapit bahay po sa dating beneficiary po ng kalingap. Sa palagay ko naman po ay hindi natin pwedeng sabihin na itong pinasyalan po ni Bobby TV 143 ay isang anti-kalingap. Matatawag ba natin po yan? Pero marami pong nag-reaction, maraming nag-react. Hindi lamang po ang ating mga kasamahang mga reactor, kundi ultimo yung mga viewers po ng kalingap ay nag-react doon kung bakit naroon din po itong si Bobby TV 143. So bago po yan mga kalingap, tayo muna po ay magbibigay pugay sa ama at founder po ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan. At kung bagong silip lang po kayo, bagong dating lang po kayo sa munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, Miguel shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating butihing presidente, Javier De Leon, aka Birador. Okay? Sa ating pagpapatuloy mga kalingap, nakikita naman po ninyo yung nakikita naman po natin dyan yung komento, komento po ni Kuya Brooks doon sa naturang live po ni Kapeso, So sa inyong palagay mga kalingap, kayo nga po ang aking tatanungin kung mayroon ba ditong masama ba? Masama ba? Hindi ba maganda ang mga komento ni Kuya Brooks sa naturang live? Ito ba ay nakakapanira ba? Nakakapanira, ito ba ay anong tawag po dito? Hindi ko mahuli po yung term, Ito ba ay pwede nating masabi na labag, maaring ikapapahamak po ng Kalingap community ang mga komento po niya dito, So ang katanungan diyan, yung sinabi po ni ang sinabi po diyan ni Miss Bopil mga kalingap ay dati ay si Kuya Brooks ba ay lumabag din ba sa batas?
na ipinapatupad po ng Kalingap. Kasi sabi nga ni Bopil dyan, yung pong pagpunta po ni Bobby TV 143 sa isang live din ay sinasabing ay lumabag sa batas. Okay. So, para sa atin, mga Kalingap, tayo po kasi dito sa Kalingap ay mayroon po mayroon po silang batas na pinapairal. Ano po itong batas na ito, mga Kalingap? At aware po dito, mga Kalingap, ang ating mga Kalingap supporters and viewers. No? Sila po yung talagang minsan ay sila pa po yung mga nauunang magkomento. Sila pa po yung mga unang sumisita sa mga Kalingap partners na inaakala po ng mga viewers na ito na lumalabag sa mga patakaran na ipinapatupad ng Kalingap. Kagaya po nito, mga Kalingap. Batas po na rule ng Kalingap na hindi ka dapat, hindi ka dapat pumupunta o maakyat sa mga live ng may live. Lalong-lalo na po, lalong-lalo na po kung ito po ay kalaban ng Kalingap community or anti-Kalingap o ang pinag-uusapan. Kung ang pinag-uusapan doon sa live na yon ay tumutulig po sa Kalingap. So, intindihin nga natin, mga Kalingap, yun bang topic po ni Kapeso, mga Kalingap, ay tumutulig sa Kalingap nung panahon na si Kuya Brooks ay pumasok sa naturang live? So, ang nakita ko lang po doon, mga Kalingap, ang kanya pong topic ay ang kanya pong binibigyan po ng reaction ay yung pong bangayan ni Rhea Olarte at ni Rachel Vlog. Okay. So, masasabi ba natin na yung topic na ito ay yung panahon na si Kuya Brooks ay nariyan ay tumutulig doon sa Kalingap. Okay? So, kung rules ang pag-uusapan po natin, mga Kalingap, masasabi po natin na may lumabag itong si Kuya Brooks. Okay. Pag lumabag, ano po ang sanction? Ano po ang sanction? Anong parusa? Okay. Sinasabi po natin na pagka may lumabag, dapat po may pataw na kaparusahan. Ano kaya ang pwedeng ipapataw po kay Kuya Brooks? Kay Kuya Bobby, kay Bobby TV 143, parang wala naman po yatang sanction. Okay, dito naman po kahit dito kung naalala tuloy, mga Kalingap, na minsan there is always in every rule there is always an exemption. Ito yung, lalo na po itong si Kuya Brooks. Pwede nilang sabihin, mga Kalingap, na may immunity. May immunity itong si Kuya Brooks. Bakit po may immunity? Dahil siya po ay team leader. Okay. Leader po ng Team Brooks. Okay. Pero ito naman po yung ang akin punto rito, mga Kalingap. Kapag ang isang leader ay may ginawa, dapat para sa akin hindi pa iiralin yung immunity na sinasabi po nila, mga Kalingap. Bakit po? Itong mga leader na ito, para sa akin, itong mga leader na ito, sila po dapat ang manguna sa pagpapatupad ng mga batas. So, ibig sabihin, sila dapat po yung hindi lumalabag. Kasi paano sila magsilbing huwaran? Paano silang magsilbing huwaran sa kanila pong mga members kung hindi po nila ipapatupad sa sarili po nila ang kanilang ang mga rules na gusto po nilang ipatupad? Hindi po ba, mga Kalingap? Immunity ng immunity. Paano naman po yung mga members na parating sunod ng sunod? Siguro dito natin para sa isip ko, dito pumapasok, mga Kalingap, yung sinasabi po nila, a leader is not a boss. Yung leader, sasabihin po niya, hali kayo, gawin natin ito. So, ibig sabihin, siyang mangunguna. Hali kayo, makinig kayo. Ito yung batas. Dapat hindi natin ito gagawin. Paano kung yung leader ang gumawa? Yung boss naman, hali kayo, gawin nyo ito. O pwede rin yung sabihin, huwag nyo yung gagawin. Yun yung pagkakaiba po ng
leader at saka sa boss. Okay, so nakalagay po sa thumbnail po natin mga kalingap ay ito ba ay isang kaso ng doble kara? Okay, kasi may sa ating sa hanay po ng mga reactor, may nasabihan na traidor, doble kara, dahil nakikipag-ugnayan sa mga anti-kalingap. Ito bang pagpamamasyal po ni Kuya Brooks, matatawag po natin na pagiging doble kara ito? Hindi ba ito kaya isa na naman itong kaso ng doble kara sapagkat siya po ay naroon sa mga sa live po ng isang tumutulig siya sa kalingap. So ibig sabihin ba natin dito ay pag-ugnayan ba? Kasi kung makikita po nyo yung mga komento po ni Kuya Brooks po dyan ay tinutulig siya po niya. Parang sumasang-ayon doon sa mga sinasabi po ng host. So sinasagot niya yung sinasabi po ng host. Kung inyo po nakikita dyan yung komento po niya. So ibig sabihin ay kagaya po niyan, sinasabihan po niya yung mga reactors, inaasar daw po niya yung mga reactors na hindi naman nauunawaan kung ano yung gusto niyang iparating na mensahe. So, hindi ba ito pakikipag-ugnayan doon sa isang anti-kalingap? Nasa inyo na po yung sagot mga kalingap. Hindi ko yun sasabihin sa inyo kung ano yung kasagutan po niyan. Kayo na po ang bahalang humusga. Parang pinag-uusapan po lang natin dito. Kasi may nauna na pangyayari at tinuligsa ng ating mga kasamahan, ng ating mga viewers doon sa kanyang ginawa na pagpamamasyal. Siguro kung ako, kagaya po ni Kuya Brooks, mga kalingap, alam po naman siguro ni Kuya Brooks na talaga naman po napakaraming tumutulig sa napakaraming nambabasa kanya, napakaraming siguro niyang nababasang mga komento na against sa kanya. Maski nga doon sa live ni Kuya Bal, mga kalingap, ay naroon po yung mga baser po ni Kuya Brooks. Siguro, upang tumigil na po itong mga ganitong bagay, mga kalingap, at tumahimik na dahil siya po ay humingi na po ng kapatawaran na paumanhin sa mga viewers na nasaktan daw po niya. Sa aking palagay, kaya po ang dahilan kung bakit ganito po ang ating mga viewers, ito si Kuya Brooks, parang na-wrong move parati. Wrong move parati yung masyadong masalita. Masyadong masalita itong si Kuya Brooks. Hindi bali po sana kung yung mga salita ay maayos, kundi may pagkaangas po, mga kalinga. May pagkaangas po yung kanya pong pananalita. Kaya po doon po siya inaayawan ng ating mga viewers. Siguro, para maiwasan na po itong mga ganito, mga kalingap, ay itong si Kuya Brooks ay manahimik na. Siya dapat ang nakakalam yung batas na hindi dapat pumunta. Pwede naman po siyang manood na hindi nagko-comment. Di po ba? Parang kami, kung gusto po namin pong maghanap po ng tawag po diyan, content. Kung maghanap kami ng content, kung yan man po ay kalaban, hindi kami nagbibigay ng komento. Hindi kami nagko-comment sa kanila pong mga live. So kasi alam po natin na batas po yan. Unless, kung nasa isip po ni Kuya Brooks na siya po ay may immunity, walang magagawa ang mga members sa kanya, kaya po siguro niya ginagawa itong mga kalingap. Pero for the sake of para po sa ating community, para sa community ng kalingap, upang maging peaceful na, maging peaceful na po ang kalingap. Sana tumahimik na muna pansamantala. Tumahimik na muna pansamantala itong si Kuya Brooks. At pakinggan kung ano po yung mga sinasabi ng mga ilang nagko-komento sa kanya. Okay, so yan po yung ating komento, kuro-kuro, opinion tungkol po sa bagay na ito, mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at Kalingap Dan. At siyempre, kung
Sana po ay inyo rin pong takilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.